Liam ay matagal ng kasal kay John Shu, ang matagumpay na presidente ng Grupo Fu. Sa araw na yon, naghanda siya ng masarap na cake para sorpresahin ang asawa, umaasang ipagdiwang ang kanilang anibersaryo ng magkasama. Ngunit si John Shu, na may malamig at malayong ekspresyon, ay humingi ng diborsyo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Liam sa balita. Sa pagkabigla, nalaglag niya ang cake na inihanda niya ng may buong pagmamahal. Nangangatog, tinanong niya kung ang dahilan ng pag-abandona sa kanya ay isang babaeng nagngangalang Linji. Ngunit nanatiling tahimik si John at umalis. Napuno ng galit at lungkot, nagplano siya ng isang baluktot na hakbang. Habang natutulog si John, siya'y nakiusap sa pamamagitan ng seduksyon at nagpalipas ng gabi ng magkasama. Kinaumagahan, nang magising si John, nakita niya ang ilang baryang kasama ng isang sulat. Sa pagbasa niya ng mensahe, sinabi ni Liam na binayaran niya si John para sa mga serbisyo ng nakaraang gabi. Hilo sa kahihiyan at pagkalito, inutusan ni John ang mga tauhan niya na dalhin si Liam pabalik. Subalit, ipinaalam ng mga empleyado na umalis na ito ng bahay. Lumipas ang 6 na taon mula sa mapait na paghihiwalay. Bumalik si Liam sa lungsod kasama ang kanyang anak na si Suan at ilang mga gwardiya. Habang naglalakad mag-isa si Suan patungo sa banyo, nakasalubong niya si Yonsu. Napansin ni Yonsu ang pagkakapareho nila ng mga kilos, kaya't napangiti siya. Pagbalik ng bata sa kanyang ina, agad tinakpan ni Liam ang kanyang mukha upang hindi makilala. Sa puntong iyon, dumating si Linji kasama ang kanyang anak na lalaki. Ang ama ng bata ay walang iba kundi si John Shu. Sa pagkakita kay John, naalala ni Liam ang nakakakilabot na pangyayari noong manganak siya. Sinabi ng nurse na ang kanyang sanggol ay ipinanganak na patay, ngunit hindi niya nalaman ang katotohanan dahil nawalan siya ng malay dulot ng panghihina. Tinanong ni John si Liam tungkol sa ama ni Suan, ngunit sinabi ni Liam na siya ay isang solong ina. Pinanood siya ni Linji nang parang sinusubukang alamin ang pagkakakilanlan ni Liam, kaya nagpa siya itong umalis. Nagtagpo si Liam at si Lo Chuan, isang binata na sumuporta sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Binanggit ni Lo Chuan na magkakaroon ng subasta kung saan ibebenta ang singsing ng lolo niya. Sa hangaring mabawi ito, nagpa siya siyang dumalo. Samantala, nakatanggap din ng imbitasyon si John Shu at, dahil sa kutob, nagpa siya rin siyang pumunta. Sa subasta, si Liam ay nagpakita ng matatag na anyo. Hindi na siya ang mahina at marupok na babae. Siya'y makapangyarihan, puno ng tiwala sa sarili, at may malaking yaman. Nagulat si John nang makita siya at sinubukang kausapin si Liam, ngunit siya'y binaliwala nito. Sinabi ni Liam na hindi niya ito kilala, at nang magpilit si John, dumating si Lo Chuan para depensahan si Liam na tinawag niyang kanyang kasintahan. Samantala, ipinabatid kay Linji na ang anak niyang si Jan ay nagkakaproblema. Ang malamig na ugali at matitigas na salita ni Linji sa bata ay nagpakita ng kanyang pagkabuwisit. Hindi ito nakaligtas kay Suan na malungkot na pinanood ang eksena. Sa pagiging matamis ni Suan, nilapitan niya si Jan at sinabing, dahil masama ang mommy mo, ipapahiram ko sa iyo ang mommy ko para hindi ka mawalan ng pagmamahal. Maya-maya, nagtagpo si Linji at si Liam sa banyo. Sinubukan ni Linji na pahiyain si Liam gamit ang masasakit na salita, ngunit nanatili si Liam na kalmado. Sa huli, sinagot niya ito ng isang sampal at binalaan na hindi na siya ang dating Liam. Nag-umpisa ang subasta. Determinado si Liam na mabawi ang singsing, kaya't nakipaglaban siya kay Linji, na interesado rin dito. Ngunit sa gitna ng bidding, nakatanggap si Liam ng mensahe mula kay Suan, na nagsasabing inihatid niya ang bagong kaibigan sa bahay nito. Hindi nagsalita si Liam at agad umalis ng silid. Sinundan siya ni John hanggang sa kalye at, sa pagtatangkang itama ang nakaraan, inabot niya ang singsing na napanalunan niya sa subasta. Ngunit, sa malamig na tingin, tinanggihan ito ni Liam at, sa isang mapanghamong kilos, itinapon ang singsing sa kanal, dahil hindi naman iyon ang tunay niyang hinahanap. Lubos na nagulat si John sa ginawa ni Liam, hindi maunawaan kung paano niya nagawang isantabi ang isang napakahalagang bagay. Sa gabing iyon, palihim na pumasok si Liam sa bahay ni John upang kunin si Suan. Ngunit nakita ni John ang lahat sa mga security camera. Bago makalabas si Liam, hinarang siya ni John, inakbayan, at muling ipinasok sa bahay. Sa loob, hinarap siya ni John, ngunit nilinaw ni Liam na wala siyang obligasyong magpaliwanag. Sa mga sandaling iyon, dumating si Lo Chuan upang sunduin siya. Binalaan nito si John na tigilan na ang kanyang kasintahan. Si Chuan ay may nararamdaman para kay Liam, ngunit hindi niya magawang ipagtapat ito dahil nakikita siya ni Liam bilang isang simpleng kaibigan lamang. Samantala, nag-aalala si Linji sa muling paglitaw ni Liam at sinusubukang kumbinsihin si John Shu na pakasalan siya. Sa pag-uusap nilang dalawa, nalaman na ang batang si Han ay hindi anak ni John Shu, kundi resulta ng relasyon ni Linji sa yumaong kapatid ni John Shu. Sa kabila nito, itinuturing ni Han si John Shu bilang kanyang tunay na ama
at sinusubukan ni Linji manipulahin ang koneksyong ito para makuha ang kanyang gusto. Ang kanilang pag-uusap ay biglang natigil nang dumating ang isang katulong na nag-ulat na natunton na nila ang taong nagnanakaw ng pera mula sa kumpanya. Nagsimula si Liam sa trabaho sa isang bagong kumpanya, at upang maitago na siya ay isang milyonarya, pumapasok siya gamit ang bisikleta. Sa kasamaang palad, nabili ni John Shu ang kumpanya, at siya na ngayon ang pangulo nito. Nang makita niya ito, sinubukan niyang umiwas, ngunit nagkita rin sila sa loob ng elevator, kaya't napilitan siyang tumakbo palabas. Sinundan siya ni John Shu, na naging sanhi ng pagka-curious ng kanilang supervisor. Sa maling akala, inisip ng supervisor na kinokolekta ni Liam ang atensyon ng kanilang boss at nagselos. Dahil dito, nagsimula ang supervisor na harasin si Liam. Ngunit hindi pinayagan ni Liam ang ganoong ugali, kaya't nagbitiw siya sa trabaho. Tinanggihan ni John Shu ang kanyang pagbibitiw at, sa isang mapanuksong paraan, sinabi sa kanya na hindi niya hahayaang tumakas ito. Dahil sa pagiging malapit ni John Shu, hindi maiwasan ni Liam na kabahan, at habang sinisikap niyang itago ang kanyang emosyon, naghahanap siya ng paraan upang makalayo. Biglang binuksan ni Linji ang pinto, na nagdulot ng hindi sinasadyang pagdikit ng kanilang mga labi. Nagulat si Liam at hindi alam kung paano mag-react, ngunit nang makita niya ang ekspresyon ni Linji, nagpasya siyang halikan si John Shu nang mas mainit at umalis na may mapanuksong ngiti. Sa desperasyon na manatili malapit kay John Shu, si Linji ay nakiusap na payagan siyang magtrabaho sa parehong kumpanya, at nakumbinsi niya ito na bigyan siya ng posisyon bilang designer ng alahas, kapareho ng posisyon ni Liam. Mula noon, sinimulan ni Linji ang pagpapakalat ng mga kasinungalingan tungkol kay Liam, na nagdulot ng sama ng loob mula sa iba pang mga empleyado. Samantala, dumating si Suan upang bisitahin ang kanyang ina, at nakilala muli ang kanyang kaibigang si Han. Nang makita si Suan, sinubukan ni Linji na takutin siya. Sa takot, tumakbo si Han upang tawagin ang kanyang ama. Sa puntong iyon, sinubukan ni Linji na saktan si Suan, ngunit dumating si Yu Chen at pinigilan siya. Nakagulat, niyakap ni Han si Liam at tinawag siyang mama. Ito ay nagdulot ng pagkabigla sa lahat dahil matagal nang hindi nagsasalita si Han. Lumabas na ang pananakit ni Linji ang dahilan ng kanyang pananahimik, isang bagay na walang nakakaalam. Desperado si Yu Chen na malaman ang dahilan kung bakit tinawag ni Han si Liam na mama, ngunit kahit si Liam ay hindi maintindihan ito. Inihatid ni Yu Chen si Liam pauwi, ngunit tumanggi si Liam. Gayunpaman, kinumbinsi siya ni Suan na gamitin ang pagkakataon para linisin ang mga ebidensyang mag-uugnay sa kanya sa pagnanakaw ng pera. Sa pagdating nila, nagkunwari si Liam na hindi maganda ang pakiramdam at humingi ng pahintulot na pumunta sa banyo. Mabilis siyang pumasok sa opisina ni Yu Chen upang subukang burahin ang mga ebidensya. Dito nalaman na ginawa niya ang pagnanakaw bilang paraan ng pagbawi sa sakit ng pag-abandona ni John Shu. Gayunpaman, hindi niya mabuksan ang mga file dahil wala siyang access sa mga password. Samantala, ang batang si Suan, sa kanyang katalinuhan, inaliw si Yu Chen sa isang inosenteng pag-uusap. Ngunit nagsimulang maghinala si Yu Chen dahil 6 na taong gulang na si Suan, parehong haba ng panahon na misteryosong nawala si Liam. Pagkatapos, inaya ni Suan ang kanyang kaibigang si Han sa parke ng aliwan. Sa sorpresa ni Liam, sumama si Yu Chen. Sa isang haunted house, ginamit ni Liam ang takot ni Yu Chen upang takutin siya, na nagresulta sa pagyakap nito sa kanya para sa proteksyon. Tumawa si Liam at mabilis na tumakas. Laking gulat ni Liam nang malaman niyang iniimbestigahan ni Yu Chen si Suan. Natakot siya na matuklasan ang katotohanan at nakiusap kay Luchuan na gawin ang lahat upang pigilan ito. Sa ibang pagkakataon, galit na sinubukan ni Linji na kunin ang kanyang anak, ngunit tumanggi si Han. Sa kanyang pagkadismaya, nagtalo ang dalawa at nagkatulakan na nauwi sa pagkahulog nila sa swimming pool. Tumalon si Yu Chen upang sagipin si Liam, ngunit pinigilan siya ni Linji. Matapos masiguro ang kaligtasan ni Linji, agad niyang nilapitan si Liam na nawalan ng malay sa kanyang mga bisig. Dinala ni Yu Chen si Liam sa kanyang bahay upang alagaan siya. Habang nasa barkonahe siya upang sumagot ng tawag, sinamantala ng maliit na bata ang pagkakataon upang alagaan si Liam, na lubos na ikinagulat ni Yu Chen sa pagiging maalaga nito. Samantala, naramdaman ni Liam ang isang kakaibang koneksyon sa bata, isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Pagkatapos, nagulat siya nang bigla siyang halikan ni Yu Chen, dala ng emosyon. Nang gabing iyon, naghanda ang tatlo upang matulog. Habang lahat ay natutulog, kinuha ng bata ang isang hibla ng buhok ni Liam, puno ng kuryosidad. Sa ospital, matapos ang isang pagsusuri sa ENE, natuklasan ng bata na si Liam ang kanyang tunay na ina. Sa labas, sinubukan ni Linji na pigilan siya, ngunit matatag siyang humarap kay Linji, sinabing hindi siya ang kanyang ina at ipapahayag niya ang katotohanan sa kanyang ama.
Sa bahay, sinubukan ni Liam na tumakas, ngunit pabiro siyang hinarang ni Yuchen, dahilan upang kabahan siya. Biglang dumating ang bata at sinabi kay Yuchen na natagpuan na niya ang kanyang tunay na ina, na labis na ikinagulat ni Yuchen dahil nagsimula nang magsalita ang bata. Galit na galit si Linji at hindi pumayag na sirain ng bata ang kanyang mga plano. Sa kasamaan, sinubukan niyang sagasaan ang bata, na agad na dinala sa emergency room. Sinabi ng doktor na kailangan ng dugo para sa transfusion, at nang malaman na pareho sila ng uri ng dugo, mabilis na nagboluntaryo si Liam. Dumating si Linji na nagpapakita ng peking pag-aalala sa bata, ngunit tutol siyang magbigay si Liam ng dugo dahil natatakot siyang matuklasan ang katotohanan. Matapos maligtas ang bata, binigyan ng doktor si Liam ng papel na nahanap sa damit ng bata. Sa kanyang pagbasa, nagulat siya, ang papel ay nagpapatunay na siya ang tunay na ina ng bata. Galit, hinarap ni Liam si Linji, ngunit dahil sa kahinaan dulot ng pagbibigay ng dugo, nawalan siya ng balanse at nahimatay. Habang si Yuchen ay nakatuklas ng ebidensya laban sa may sala, ang lalaking inupahan ni Linji ay inamin na siya ang may sala. Gayunpaman, nalaman na binayaran ni Linji ang lalaki upang ituro ang sarili bilang salarin upang maitago ang kanyang pagkakasangkot. Sa bahay, inilahad ni Liam ang kanyang mga hinala laban kay Linji, ngunit hindi ito binigyang pansin ni Yuchen. Dahil dito, nagpasya siyang huwag munang sabihin na siya ang tunay na ina ng bata. Nang magising ang bata, sinubukan niyang hanapin ang kanyang ina, ngunit hinarang siya ni Linji at tinakot. Sa kabutihang palad, dumating si Liam at pinarusahan si Linji, binalaan na huwag nang gambalain ang kanyang anak. Ipinaliwanag niya sa bata na kailangan muna nilang ilantad ang kasinungalingan ni Linji bago sabihin ang katotohanan sa kanyang ama. Bumalik si Liam sa bahay ni Yuchen at inalok na alagaan ang bata ng ilang araw na tinanggap ni Yuchen. Ginamit niya ang pagkakataon upang bisitahin sila ng madalas. Sa tuwing aalis na si Yuchen, pinipigilan siya ng mga bata sa pamamagitan ng pag-aalala, dahilan upang manatili siya at magpalipas ng gabi kasama sila bilang pamilya. Nagising sila kinabukasan na masaya at naglalaro. Sinamantala ni Yuchen ang pagkakataon at hilingin kay Liam na ihatid siya gamit ang kanyang motor, dahil diumano'y may sakit ang kanyang driver. Sa kanilang pagdating sa trabaho, nakita sila ni Linji na galit at nangakong pahihirapan si Liam sa trabaho. Pinadala si Liam upang makipagkita sa isang investor, na naging isang bastos na lalaki at sinubukang abusuhin siya. Ngunit alam ni Liam kung paano ipagtanggol ang sarili at pinapirma ang investor sa pamamagitan ng kanyang determinasyon. Dumating si Yuchen upang iligtas siya, ngunit laking gulat niya nang makita na natalo na ni Liam ang lahat ng gwardiya ng investor. Dinala siya ni Yuchen sa kanyang mga bisig, ngunit hindi nagtagal, binatikos siya ng supervisor dahil sa pag-akalang hindi niya pinirmahan ang kontrata. Sa huli, inilabas ni Liam ang kontrata at ipinakita na ito'y napirmahan na. Ang lahat ay nag-akala na ibinenta niya ang kanyang katawan upang makuha ito, ngunit biglang dumating ang investor, nagdadala ng mga regalo at humihingi ng tawad. Hindi na nag-aksaya ng oras si Yuchen at inutusan ang kanyang assistant na bumili ng bahay na katabi ng bahay ni Liam upang maging magkapitbahay sila. Sa ganitong paraan, makakalapit siya kay Liam. Si Linji, sa kanyang masamang balak, ay nakipagpulong sa ina ni Yuchen. Pinaniniwala niya ito na bumalik si Liam na may masamang intensyon at na si Liam ay may anak sa ibang lalaki na nagtanim ng pagdududa at kawalan ng tiwala sa ina ni Yuchen. Isang araw, humiling si Yuchen na makigamit ng banyo sa bahay ni Liam. Sa puntong iyon, dumating ang ina ni Yuchen at naabutan sila. Doon, ipinahayag ng ina ang kanyang pagmamahal at pagkamis kay Liam. Sinabi niyang nais niyang muling magsama sina Liam at Yuchen. Pag-alis ng ina ni Yuchen, lumabas si Yuchen mula sa banyo na nakasuot lamang ng robe, na lubos na ikinagulat at ikinakaba ni Liam. Sa kanyang pagkagulat, muling pumasok ang ina ni Yuchen kasama ang mga bata. May ngiti sa kanyang mukha, sinabi niya sa kanila na iiwan muna sila upang maipagpatuloy ang kanilang ginagawa. Sa isang mall, nakita ng bida si Linji kasama ang isang lalaki na kinilala niyang doktor na tumulong sa kanya noong nawala ang kanyang anak. Nang handa na siyang ilantad ang pagtataksil ni Linji, pinigilan siya ni Yuchen. Naguluhan si Liam sa tila pagtatanggol ni Yuchen kay Linji. Dahil sa galit at hindi maunawaan ang kanyang mga aksyon, nagpasya siyang umalis. Di nagtagal, natuklasan ni Yuchen na si Liam ang nagnanakaw ng pera mula sa kanyang kumpanya. Sa halip na magalit, natuwa siya sa pagiging tuso ng kanyang asawa. Gayunpaman, ang pinakamalaking kasiyahan niya ay nang makumpirma niyang si Suan ay ang kanyang anak. Napuno siya ng emosyon at saya. Samantala, kumbinsido si Liam na mahal ni Yuchen si Linji, lalo na't pinatawad niya ang pagtataksil nito. Dahil dito, nagpasya siyang umalis ng bansa kasama ang mga bata. Sa kaarawan ng ina ni Yuchen, dumalo si Liam kasama ang mga bata. Doon, hinarap siya ni Linji at sinubukang pahiyain muli.
Nauwi ito sa isang pagtatalo at si Linji ay nasaktan. Sinubukan niyang manipulahin ang ina ni Yu Chen upang magalit kay Liam, ngunit malinaw na sinabi ng ginang na mas gusto niya si Liam. Pinuri niya ang kabutihan at mabuting puso ni Liam at pinanindigan ang kanyang suporta sa kanya. Nagkunwari ang ginang na may sakit ng ulo upang pilitin ang lahat na maghapunan bilang isang pamilya. Sa hapagkainan, naging mabait si Yu Chen kay Liam na ikinapikon nito. Sa ilalim ng mesa, hindi sinasadyang lumipad ang kanyang sapatos na nagdulot ng matinding kahihiyan. Pagkatapos ng hapunan, pinilit silang magpalipas ng gabi sa isang silid. Sa respeto, natulog si Yu Chen sa sofa. Sa mga sumunod na araw, nagkaroon sila ng maraming interaksyon sa bahay na lalong nagpakaba kay Liam dahil sa mga sitwasyong pinagsamahan nila. Isang araw, dinala ni Yu Chen si Suan sa paaralan upang makabawi sa mga panahong nawala bilang isang ama. Habang binabantayan ang kanyang anak, nakita niya mula sa malayo ang isang batang tila inaasar si Suan. Nagdesisyon siyang magbihis bilang tagalinis upang obserbahan ang sitwasyon. Narinig niyang kinukutya ng bata si Suan na wala siyang ama. Agad siyang sumaklolo, ngunit dumating ang ina ng bata, na sinubukang pahiyain siya sa pag-aakalang isa siyang ordinaryong tagalinis. Sinabi ng babae na dapat paalisin si Suan mula sa paaralan dahil ang kanyang asawa ay subdirektor ng Grupo Few. Sa puntong iyon, inihayag ni Yu Chen na siya ang may-ari ng kumpanya. Hindi naniwala ang babae at tinawanan siya, ngunit dumating ang asawa nito at agad na nagpakumbaba kay Yu Chen. Sa huli, tinanggal ni Yu Chen ang lalaki sa trabaho at inilipat si Suan sa isang mas magandang paaralan. Habang nasa kotse, tinanong ni Suan si Yu Chen kung siya talaga ang kanyang ama. Ipinakita niya ang resulta ng pagsusuri sa DNA at masayang sinabi na kaya sila magkamukha. Ngunit pinagalitan din siya ng bata dahil iniwan niya ang kanyang ina. Sa isang masayang tono, binalaan siya ni Suan na dapat niyang pasayahin ang kanyang ina, kundi siya mismo ang magpaparusa sa kanya. Nang magkita si Suan at si Jan, masayang sinabi ni Suan na magkapatid sila. Nagyakap ang dalawa at gumawa pa ng isang larawan ng kanilang buong pamilya. Samantala, patuloy na sinusubukan ni Linji na manipulahin ang ina ni Yu Chen upang maisakatuparan ang kasal nila. Narinig ito ng batang si Jan, at desperado niyang ipinagtapat kay Yu Chen na hindi siya pamangkin kundi tunay niyang anak at si Liam ang kanyang ina. Inilahad niya ang tungkol sa resulta ng DNA test. Nagsimulang mag-imbestiga si Yu Chen at natuklasan ang katotohanan. Nalaman niya kung bakit laging masama ang trato ni Linji kay Jan na diskubre rin niya ang isang madilim na sikreto. Si Linji ang naging dahilan ng aksidente ng kanyang kapatid na ikinamatay nito. Sa galit, hinarap niya si Linji at sinabing alam niya ang lahat ng kanyang ginawa. Hiniling niyang umalis ito ng kanilang buhay. Humiliated at defeated, nangako si Linji na maghihiganti. Sa kabila ng lahat, agad na pinuntahan ni Yu Chen si Liam upang magpaliwanag. Ipinahayag niya na alam na niyang siya ang ama ng dalawang bata. Humingi siya ng tawad dahil iniwan niya ito noon upang alagaan si Linji, na nawalan ng pamilya matapos ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Ipinaliwanag niya na inampon niya si Jan bilang anak upang bigyan ito ng normal na buhay. Sa sorpresa, lumuhod si Yu Chen at nagpropose ng kasal kay Liam. Sa kagalakan at pagmamahal, tinanggap ito ni Liam. Magkasama nilang pinagdiwang ang ideya ng pagiging isang buong pamilya. Ngunit ang kanilang kaligayahan ay naudlot nang makatanggap sila ng tawag na dinukot ni Linji ang mga bata. Sa kabutihang palad, iniligtas sila ng kasabwat ni Linji na hindi kayang manakit ng mga bata. Galit na galit, pinatay ni Linji ang kasabwat, ngunit siya ay nahuli ng mga pulis. Sa huling eksena, ipinagdiwang ng mag-asawa ang kanilang kasal. Masaya ang ina ni Yu Chen habang kasama ang kanyang mga mahal na apo, na ngayon ay bahagi na ng isang buo at masayang pamilya. Ang kwento ay nagtapos sa isang maalab na halik na nagbibigay ng masayang wakas sa kanilang kwento ng pagmamahalan. Maraming salamat sa panonood. Kung bago ka sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-activate ang mga notification. Narito ang iba pang mga video na magugustuhan nyo. Hanggang sa susunod, paalam!